Dear DJ Cory, gin-surrender ko ang bataan sa isa ka-afam. Tawaga lang ako sa ngalan ni Chen. Bigado lang kami. Ang tatay ko nagapanguma, ang nanay ko housewife. Pero sa sitwasyon namon, makaginhawa pa man kami. Makakaon 3 ka beses sa isa kaadlaw. Bisan 4 kami nga magulutod. Amo lang na, hindi kami kaya pa eskwelahon sa mga ginikana namon. Fast forward, ang iban ko nga mga utod may mga pamilya na. Kami na lang sa agot namon ang nabilin nga single. Year 2010, nag-abot ang isa ka unos sa amon nga pamilya. Nagmasakit ang nanay ko tungod sa kakulangan sang kwarta. Wala siya namon mapabulong sang insyakto. May sakit si nanay sa atay, asa nga wala niya makaya. Sa paglakad sa mga binulan ng luya siya kaginbawian sang kabuhi. Wala ko kabalo kung ano ang akon nga himuon, paano kami sang manghod ko. Mayo lang kay ginkuha ang manghod ko sa magulang ko hasta nag-star siya sa Manila. Ako lang nabilin sa Iloilo. Nagsabulik sa mga utod ko, makagulog ginhawa pa man kami. Pero nagka-problema ako kay tatay. Sugod sa nadula si nanay, permi lang siya nagapahupog. 2014, nakumbinsi ko ang akon magulang sa Manila nga kuhaon ako para makaubra man ako dito. Kag si tatay, ibilin ko na lang sa magulang ko nga lalaki, total, isa man lang bata niya. Year 2015, nakakita ako sa trabaho sa Manila bilang isa ka maid sa kakilala sa pamilya namon. Tungod grade 6 lang ang natapos ko, ginbaton ko na lang ang trabaho bisan mabudlay. Tagahugas, tagalaba, tagabantay bata, all around. Dugangan pa nga tungod halin ako sa probinsya, daw ginaandan lang bala nga amo-amo lang na ang treatment. Bisan ila ubra ako paghihimo. Hambal ko sa kaugalingon ko, hindi pwede nga mangin kasambahay lang ako basta magtigulang. Gani nagdesisyon ako nga mag-eskwela. Maayo na lang kay mabuot ang mga amo ko kag maalwan pa. Ginpa-eskwela nila ako night class, trabaho sa aga, eskwela sa gabi. Tungod sa bulig nila, naka-eskwela ako sang high school. In fairness, bisan nabudlayan ako, naka-eskwela ako sang high school. Kag nakatapos. In fairness, bisan nabudlayan ako, nakapastara man ako sa mga exams. Tungod sina, nakatuon ako nga maggamit sang social media app, parehas sang Facebook, pati mga online dating sites na discover ko man. Kag sa handom ko nga mag-asenso kag makabulig sa pamilya ko, nakipag-chat ako sa iban nga mga lahi. Hapon, Arabo, Kano, etc. So, nag-post ako sang picture kag biodata sa isa ka dating app. Hindi ako maputi, hindi man mataas, pero sure ako nga may itsura ako. Sigurado ako nga magustuhan ako sa mga foreigners, sa mga afam. Pagligad sa mga inadlaw, damo nang nag-chat sa ako ng mga foreigner. Hindi ko sila ma-replyan tanan kay working student ako. Pero isa sa ilang nakakuha sa atensyon ko. Taga California ko na siya. Ay, grabe. Hambal niya gusto niya daw ako i-meet kay makadto siya sa Manila. Na-excite ako kay feeling ko basi siya ng foreigner nga ginapangita ko. Sa sulod ng 2 ka bulan, siya lang ang ka-chat ko. Kamagaan sang feeling ko sa iya, feeling ko siya na ang mangin forever ko. Asa nag-abot ang time nga nagkitaay kami, nag-abot siya sa Manila, naglisensya ako sa amo ko nga ma-day off, kag overnight. Syempre, nagbutig ako nga makadto ko sa utod ko sa Cavite. Fast forward, naka-check-in na ang foreigner sa Malate, isa ka social nga hotel. Hindi ko ma-explain na ginabatsyag ko. Doon ginakulbaan ako, nga daw nasadihan man nga makita ko siya. Yes, gusto ko ang mag-asenso, pero in fairness man, hindi ko man siya nga mahambal nga siya nagitang forever ko, diba? As in 100%. So, amo na to, message ko, or nag-message na ang foreigner, nga ara na siya sa lobby. Oh, OMG, this is it. Tamba ko sa pinsar ko. Pagbalikid ko, nakibot ko. Nga may nakita ako nga isa ka foreigner nga naga-smile sa akon. Siya gid man. In fairness, kagwapo sa iya sa personal.
nagpalapit siya sa akon, naghag ag nagkiss siya sa guya ko. Tapos nagsaka kami sa kwarto niya. Sang ara na kami sa room, daw gulpi lang nagpalanig ang kalawasan ko. Ginkulbaan ako. Paano kung may himuon siya malain sa akon? Nahalata niya nga kabado ako. Ganigin pa relax niya ako. Nag-istorya kami about sa mga background namon. Nabalaan ko nga isa siya ka coast guard sa isa ka barko na nag-travel kung diin-diin na para sa kalibutan. So fast forward, sa matulog na kami, nag-shower ako kag nagtupad na siya. Wow. Nakibot ako gulbi na ako ginhakos kag ginhalukan. Pagpabaya lang ang ako na ginhimo. Pero sang naglagaw na mga kamot niya sa pribado nga parte sang lawas ko, ginpunggan ko siya. Nagpalayo ako sa iya. Wait, I'm not yet ready. Hamba ko sa iya. Why? Pamangkot niya sa akin. I believe in marriage before sex. Sapat ko sa iya. Okay, don't worry. I will not force you. Hambal niya sa akin. Nayabaw, nagkampante ang buot ko. Kag, natulog kami bilog nga gabi nga wala sa may natabo sa amon. Pagkatasun nga adlaw, aga pa kami nagbugtaw kay overnight lang ang lisensya ko. Sa malakat na ko, gingaan niya ko kwarta. Ay, 2,000 pesos. Pamiliti ko, no? Ginbaton ko man, kay to refuse ko, no, is an insult. Diba? Paglakat ko, ginpamangkot ko siya. Do you love me? Nakibot ako sang sabat niya. Nag-yes siya. Pero nagkurinot ang agtang ko sa ginsugpo niya. But, we'll see. Wala ako nalipay sa sabat niya. Feeling ko pakonsuelo lang ang yes niya. Nga may we'll see pa. Feeling ko na turn off siya sa akin kaya wala ko ginhatag ang gusto niya. Ay, well, life must go on. Nagbalik ako sa kabuhi kong ubra sa aga, eskwela sa gabi. Hasta nga, ginbutang ako sang amo ko sa opisina niya. Kaya nakita niya nga may alam ko na ako. Dako ang akon nga pasalamat kay nagmagaan ang trabaho ko. Nag-stop na ako sa pagiging kasambahay. Then one day, nakabato na naman ako sang chat halin sa Germany, sa dating site nga ginintrahan ko. Ginhambalan niya ako nga ma-meet up ko na kami kay monogadto siya sa Pinas. Sure, we can meet. Sabat ko sa iya. So, nagkitaay kami sa isa ka hotel. Ay, naman. And this time, nakalisensya na ako sang insyakto sa amo ko nga ma-leave ako for 1 week para sa bakasyon ko. You know why? Kay makadto ko na kami sa Palawan. Ay, excited ako kay malagaw kami kag first time ko. So, fast forward sa ara na kami sa hotel, nakibot ako sa nakita ko pagwa ko sa banyo. Naghigda siya sa kama, nagauba as in hublas, grabe. Ay, nako. Wala ako kabalo ha, pero wala na ako nagpangindi pa. Ginagwanta ko lang ang sakit. Kay first time ko. Nabudlayan, gid ako maghulag. Budlay gali no, ang German hot dog. So, nangin okay ang amon nga bakasyon sa Palawan. Liwat naman ako nga nakabatsyag sang kilig. Liwat naman ako nga na-fall. Hindi ka bala pagkiligon, nagintagaan niya ako sang sing-sing. Engagement ring ko, no? Ay, kanami isang feeling. This is it. Hambal ko sa kaugalingon ko. Nasundan pang natabo sa amon, kag that time, wala na ako nasakitan. Nag-enjoy na ako ng bonggang-bongga. Tungod siguro kay may feelings na ako sa iya. Siya pang nagdudlo sa akin kung paano ko siya palipayon. So yun. Pero pagbalik naman sa Manila, may na-notice ako nga something. Kung may gatawag sa iya, nagapalayo siya sa akon para sabton. Tapos permi lang nagatunog ang cellphone niya. Basta walain ang feeling ko. So, ginpamangkot ko siya. Kung single gid man siya. Ginpasalig niya ako nga oo. Until one day, may nakita ako nga ngalan sang babae nga nag-flash sa phone niya. Nagpawala lang ako nga daw wala ko sa may nakita. Pero gin-search ko ang ngalan sang babae, kag nanluya gid ako sang nakita ko. Picture sang babae nga ginkasal sa isa ka foreigner. Kag hindi ako pwede magsala. Ang German nga upod ko, amo ang foreigner sa picture. So gin-screenshot ko ang post kag gin-send sa iya.
Kag dito na siya nag-ako nga may asawa gali siya nga isawan ka Pinay kag may business sila sa Boracay. Sobra gid ako nga nasakitan sa nadiskubrihan ko. Ay, gintinguhaan ko nga kalimtan siya pero wala. Wala ko na kaya. One day nag-email ako sa iya, ginpamangkot ko siya. What is your plan about our relationship? Ang reply niya sa akon, what is your plan? Ang reply niya sa akon gali, bulagan niya kuno ang asawa niya. Kay kwarta lang man kuno ang lagas sa iya. Ay, nagpati na naman ako sa ginhambal niya. Nagbalik ang amon nga relasyon. Kag every 6 months ko nagakadto siya sa Pilipinas, nagakita ay kami. Nagabakasyon, kag may nagakatabo sa amon. Tapos, nagkadto siya sa Boracay, nga hindi ako upod. Amo nang setup namon. Hasta nga naglakat ng mga tinuig, kag hasta subong amo man kami sa gihapon. Wala niya man gihapon ginbulaga ng asawa niya, pareho sang ginhambal niya. Sa paglakat sang tiyempo, nakontento na lang ako sa amo sini nga setup. Oo, may ginhatag siya sa akon, may ginahatag siya nga kwarta from time to time, pero wala gid ako nagapangayo sa iya sang kwarta. O kung ano man nga bagay. Kaya hindi ko gusto nga manumdum siya nga kwarta lang ang lagas ko sa iya. In fairness, ginkuhaan niya ako sang kondo lapit sa ginaobrahan ko. Kay para ako no, kung ara siya sa Manila, hindi na kinanglan mag-hotel. Sa una, ang handom ko makapamana foreigner para makaahon sa kabigaduhon. Pero kung naluyagan na sa isa ka tawo, nagaling priority mo no. Ang gusto ko lang naman ang maging maligaya at mahalin ng buo ng taong mahal ko. Gintry ko man nga kalimtan siya, gintry ko man nga makipagrelasyon sa iba, nangin unfaithful ako. Kinakapoy na ako sa gisang hulat sa iya. Pero in the end, siya man gihapon ang ara sa dughan ko. Sa subong kami man gihapon, but wala ako kabalo kung asasan o ko siya kaya nga palanggaon. Kung asasan ako makontento sa amo sini nga setup. Kaysa tuod lang, hindi ko ma-feel nga may plano siya para sa amon. Asa diri na lang ako, DJ Corey. Love, Chen.